Dunay usa ka managtiayon ba nga ang bana pobre in town kaayo, factory worker lang. Unya nakaasawa siya og kanang medyo arang-arangan. So ang lalaki, ingon nga factory worker, ang iyahang kita is igo ra gyud. Siyang pagkaon, kabalo kita sa kinabuhi karon lisod man. So ang atong kitaon karon gani usahay ato pang atong kaunon karon ato pang utangon. Nya ang atong sweldo karon is para ibayad sa giutang nato karon. So yung anang kinabuhi sa tao. So yung anak pud ang kaagi sa ato ang karakter nga ato hisgutan karon di nakaasawa siya gwapa kayo nga babae. Ang ato ang lalaki diri sa istorya is actually pobre siya, wala gyud siya kasarang sa mga bisyo o sa mga panginahanglanon sa iyang asawa. Mo to one time uli siya sa ilahang balay. Nakita niya iyang asawa nga nagsudlay-sudlay siyang buhok. Kay atiman lagi niya kay naanad gud og atiman siyang buhok kay gikan gud sa dato nga pamilya. So mo to nga ningon niyang asawa nga dato nga pang syempre ang babae dato ang ginikanan automatic mo dato. Siya naminyo mo siya pobre, di na kinabuhi siya ingon nga pobre. Pero ang ihang batasan mo lang gihapon sa panahon nga dato siya. So ingon sa naanda niya nagsudlay siya naabtan siyang papa sa iyahang bana. So kanang guba naman ni ako ang sudlay pang, ako ang helpin pang ba ko ana kanang mauna niya nga akong gisudlay kay naguba naman ang ato ang sudlay unya ang ako ang helpin napangag naman ni pang kanang og makalugar ka pang paliti niya ako kanang helpin nang nindot nga helpin baka na ibutang gani diri sa buhok. So ni ingon ang iyang bana nga yung luya na to ani mang no jutoy kwarta ba mang kanang ako gani pud mang wala gani koy relo reklamo pud siya ako gani pud mang wala gani pud koy relo kanang akong relo ba naguba na di na mo andar muna nga sayo gitag mata ani kay og dili ta mo sayo anig mata malit ano matulog ko karog sayo mang kay kanang para makamatatag sayo dili ko malate kay wala na ko orasan. Sige, so tulog silang duha. Pero ang iyang bana, nagsige guna-huna nga luya po sa kong asawa. Mo to nga sa diha nga nagsige siya og lakaw kinabukasan, balik na siya siyang trabaho. Pagkatulog nila pagmata kinabukasan, sayo siya siniguro para dili malate dito sa iyang factory nga gitrabaho. Nakaagi man na siya karon og kana mga yuhay gani og pilo. Sa pag lakaw niya dito paingon sa planta, sige siya gunahuna katang no, kung asawa walay hirpin. Sa kanog ako na lang ni baligya ni akong rilo. Baligya na lang siguro ako ni akong rilo. May lang ni nga kwarta ko. So sa wala pa siya mo ato siyang trabahoan, gibaligya niya yang rilo. Mo to nga nahalinan siya mga pila ka gatos. Katong rilo ha to regalo pud to siya siyang asawa sa dihang kuan sila kanang uyab-uyab pa niya nadaot naman. So mo to nga baligya niya nahalin pud og 200 kay guba na godi pila ra may palit pud ta na nahalin 200 so mo paggunit niya sa kwarta o siya so pag break time man ang pagka-alas 12 ni dali siya lakaw gikan sa trabaho unya excited kay siya nga niadto didto sa usa ka shop sa Hirpin. So ang iyang kwarta 200 ra mo to nga palit siya pilian niya pagtan-aw niya nga uy kani igo gini akong kwarta ani kay nindot nga Hirpin. Ganahan gid akong asawa ani kablo ko ganahan gid siya ani. So iyang gipalit. Unya excited kay siya nga niuli didto sa ilahang trabahoan. Unya ni padayon siya trabaho. Iya gid gipaspasan niya ang trabaho para maka sayo siya uli. So sa tuod man gihuman niya ang trabaho. Pag abot sa oras uli siya. Pag uli niya sa iyahang balay tingala man na siya. Kay ang iyahang asawa ron kay mubo na magbuhok. So, sudlay-sudlay ang asawa, pero mubo nagbuhok. Tingala siya nga, ma'am, ano ni mubo man ang imuhang buhok? Ay, ani man gud ni siya, pang, kanang, niadto kog shop ganihang udto, manog pa ni udto, unya, nakahunhuna ko ba, luoy man gud ka, wala kay relo niya, basin malit ka gani sa imong trabaho, may pay, gamay ratag sweldo, niya malit pagyud ka. Muna nga, nakahunhuna ko nga, ako na lang ipaputol akong buhok para ibaligya. Kanya,
sa panahon nga humagbaligya, akong gipalit og relo nimo. Tulo ang luha sa bana. Ito nga, ang asawa po, ang iya pong bana ingon nga, ako bitaw pod mang, ang ako ang relo nga guba bitaw, to regalo nimo sa ulitaw dalaga pata. Naguba naman to. Akong gibaligya, palit na ko girpin. So, tungod ato, malipayon silang duha, tungod kay kanang nagtinanaway sila ba kung unsay kakulangon sa matag usa. Kay ang bana god is wala lang siya laing hiling nga malipay ang iyang asawa. The same way nga ang asawa wala pud nay laing gihuna-huna nga malipay ang iyang bana. So wala ko'y pakialam sa akong sarili, ang importante akong bana. So ingon ana po ng asawa, wala ko'y pakialam sa akong sarili. Okay ra ko, kaya ra nako ni. Pero kinahanglan mahatag nako ang kalipay para sa ako ang asawa. Moto nga gibaligya niya kung unsay naa niya ug iyang gihatag siyang asawa. Ug ang iyang asawa pod kung unsay kaya niyang mahatag, iya pong gibuhat ang tanang paagi para malipay ang iyang bana. So kung ingon ana unta ang pagpuyo sa usa ka tawo, malipayon unta ang tawo nga magpuyo diha sa pamilya. Nganuman usa ka pobre sa tawo, basta kontento sila diha sa ilahang pamuyo, dili gina sila makatilaw og kanang tawag og kalisod. Nganuman tungod kay dawat nila ang ilahang kalisod. Ilahang kapobrehon ba ilahang gidawat? Og ang ilahang gitinguha is kung unsaon malipay sila, ingon nga managtiayon. So ingon ana pod ta pag-abot sa ato ang pagtuo kay panahon gud sa ato ang kalisod, wala man gud tay makita gud nga basulon kun dili ang makagagahom. Hashem ngano man ingon ani, gusto man ka kanamo pero nganong imo man ming paantuson. So ingon ana ang nahitabo sa ato nganong moabot man ta sa punto nga sa ato ang kalisod nganong kinahanglan nato basulon ang makagagahom. Or, nganong nagkalisod-lisod man ta? Nganong nagkalisod-lisod man ta? Basig kita pon ang problema. Unya, ang ato kapalpakan usahay, ato ang ibasol sa ubang tao. Ang atong kapalpakan, ibasol na to sa mga gahom, ibasol na to sa ubang tao. Pero wala ta magtanaw na kita mismo dunay kapalpakan. Ang gusto lang sa makagagahom sa toa actually is kanang ma-recognize nato siya diri sa ato ang kinabuhi. Ug makabatuntag ka nang gitawag og relasyon ngadto sa yaha. Mura man ay gitinguha niya sa ato mapobre man ka, madato man ka. So dili tinuod nang gisulti nga ang makaalagad kang Hashem is kanang dato lang. Mao gani nga kadaghanan sa ato is magunahuna nga mahimong Hudiyo pero usahay ma-discourage tungod kay ang ilang paglantaw is ang pag-alagad nga tinuod is naa sa mga Hudiyo. Wala din pero ma-discourage sila tungod kay ang mga Hudiyo is expensive kaayo ang ilang pagpangalagad. Og nakita nato nga dili nato kaya. No, dili na siya tinuod ganuman bisa naata dinhi sa Gentile, pwede tang mga lagad kang Hashem, bisag pobre ta, pwede tang mga lagad kang Hashem. Ang gusto lang ni Hashem nga mahitabo sa to is ma-recognize nato siya dinhi sa atong kinabuhi, magkaroon tag relasyon ngadto sa iyaha. Sama sa duha ka man nag-asawa. Basulon ba nimo ang imong asawa sa panahon nga magkalisod-lisod ang inyong pamilya? Di ba dili? Ang gitinguha lang ingon nga managtiayon is kanang magpuyo mong duha, magpuyo mo ingon nga pamilya nga malipayon. So ingon ana po na magagam, ingon ana po ang relasyon nato sa magahom. Kinahanglan magpuyo lang, ma-recognize nato ang effort sa tong asawa, ma-recognize nato ang effort sa to ang bana. Ingon ana po ng Hashem nga ma-recognize nato siya dinhi sa atong kinabuhi. Ug magkabatuntag ka ng tama ug insakto nga relasyon diha sa iya ha. Mura na gitinguha sa mga gahom sa ato So whether you are poor, whether you are rich, naamang kauwala, ang makagagahom na ana siya kanunay. Available na siya kanunay, pero ang problema kita mo ay perminto makalimot. So if a person has forgotten all about Hashem, Hashem is completely absent in his life. Nga naman, may nga man ang makagawam, nakalimot gani ka sa kuha. How much more? Ako, pakaha nga ako'y nagbuhat sa imuha. Gikalimtan gani ko nimo, so walay rason nga di ta kakalimtan. Mo na nga,
bisan unsaon og pagpangluod sa makagagahom sama sa usa ka ginikanan, bisan unsaon niya pagpangluod nga kalimot gani ka sa akuan niya, ako handumon ta ka, bisan unsaon niya sultian na dili siya makaako ug biya sa tuwa. Sa primero ingon gyud na siya nga karon no hayahay ka, nakalimot ka sa kuha ka, nahayahay ka pero wa gani gyud ka hunahunag simba. Kay nga naman kani kung po mga tao usahay god, makahuna-huna naman gud simba basta maglisod-lisod na, makahuna-huna siya tawag kang Hashem. So panahon kalisod-lisod na. Pero sa panahon nga hayahay, paminaw nila nga naa pa, maayo ang dagan sila kinabuhi. Ang ilahang gihunahuna, ang atong gihunahuna kasagaran ana is unsaon nga katong kontento ta nga kinabuhi kanang madungagan pa. Hayahay karon na bugas, na sudan. Sakto pa nilo si mana. So dili pa na magsige pa nang bangitag pagi unsaon madungagan to. Wala man ta didi sa pagpangita nga madungagan to, pero naingon ang makagagahom, ayaw ko ninyo og kalimti. Kay relasyon man sama sa mag-asawa, wala ko'y huna-hunaon, ingon nga bana, kung dili, kung unsay makalipay sa kong asawa. Ingon sa ana ang asawa. Walay laing huna-hunaon, bahala na ko. Ang importante ang akong bana. So ingon ana, maghuna-huna ay, ingon ana po ang relasyon nato sa atong makagagahom. Maghuna-huna ta, kung unsa ang makalipay sa makagagahom, ug ang makagagahom maghuna-huna pud sa imuha kung saon nga malipay ka. Although ang makagagahom usahay sa ato ang pagkalimot sa iyahang action pud siya takilid. Uy, wa naman gining bata agid kahuna-huna sa ko bisag sa pagkaon na lang gani, wala gani ni siya ampo-ampo. Hinuon ang makagagahom usahay mo action takilid, pero ang makagagahom is mura na siya ginikanan, dili na kaagwanta. So tungod kay dili siya kaagwanta, manguhit na siya sa imuha. Manguhit na siya sa imuha. Naarabaya ko na. Naarabaya ko. Ayaw biya po ko kalimti diri. Naara ko. Sa kalipay, sa kasakit, naara ko. Sige siya panguhit, pero kita usahay busy na takaayo og pagpangita og unsay makaayo sa tuang pangadlaw-adlaw. Busy na takaayo. Diba tinuod? So, sa panahon nga makagagahom manguhit, ang paagi sa iyang pagpanguhit is pinaagi sa pagpadala og tribulation. Pinaagi sa pagpadala og mga trials aron madala ta niyag balik didto sa iya, aron mapansin na pud nato siya og balik. Nganuman, kung naata, unsa may mitabo sa tuwa, mahimo ta usahing arrogante, mahimo ta usahing kanang ingrato, makalimot na ta sa iyaha, nga sa atong kahayahay, kinahanglan pud nga bahina nato ang makagagahom pinaagi sa paghatag sa mga kabos, bahina nato ang ato ang makagagahom pinaagi sa pagtabang sa ato ang mga paryente, bahina nato ang makagagahom pinaagi sa paghatag og panahon para makashare ta sa uban. Makalimuta. Muna nga bisag hayahay ta, ginakuhitan ni Hashem na atay trials, muna kasagaran ka ng mga arang-arangan, bisan ningon anak na sila, pero naasad na sila trials. Suitable po sa ilaha. Muna makaingon po ng mga dato usahay nga, naalagi ko'y daghang kwarta, pero lisod manggihap, manggihap ko'y problema, mas may patong pobre nga walay problema, mag-aana man ng mga dato, nagtuobag po deta nga, kontento na sila sa ilang kinabuhi nga dato sila. Tanawa na mga dato kasagaran, di ba? Kargado pong nanggihikog. Nga naman, nako po na silang problema. Nako po na silang problema. Walang takabalo. Nga kung kita po sa naa sa ilang problema, mo ingon putag, may na lang po ning pobre mi. Kaya wala may anang problema ha. So kita nga mga pobre, naapot tayo problema nga, suitable po para sa atua. Ayaw mo pagunahuna nga kung naan na mo'y daghang kwarta, naan na ta sa kahayahay, naan na ta sa kalipay, ingon nga tawhanon, dili na ta makabato ng problema, naagid tayo problema. Nga naman, kung naa tayo problema, buot pa sa buta na, ang makagagawang nanguhit. Nga naman, nagkulang ta sa iyaha. Nanguhit na siya. Sa toyo nga manguhit siya, aron madalata niya og balik, aron makita na to siya balik, aron makahunahuna tagbalik sa iyaha. Maunay,
iyahang rason nganong ginakuhita. Dato na ta natatanan pero naa magyapon problema. Pobrita kunuhay kontento na ta pero naa magyapon tay problema. Tungod kay bisan unsaon nato gliho, duna gyud tay pagkukulang ka siya. Duna gyud tay pagkukulang ka siya. Ang Hashem is naghuwat lang na siya kanunay sa atoa nga makigistorya ta niya pinaagi sa atoa mga pagampo. Pero kumusta man? Sulayan ko nun nato pangutana nga atong kaugalingon ug nakaampo ba ta karong adlaw? Sulayan ko nun nato og pangutana ang atong kaugalingon kung kapila ta nag-ampo sa usa ka adlaw. Dunay mga tao usahay nga bright sa Biblia pero tan-aw ilang kinabuhi. Halos gani dili mag-ampo. So, ang makagagahom is naara, available siya, wala siya sa layo, wala siya tuwa sa langit, kundi naara siya sa atua. Tungod kay, kabaluta nga ang makagagahom is naara sa sulod nato because we have part with Hashem. Naa siya porsyon, nga naa sa atua. Busa ang makagagahom, wala na layo na to, naara na to. Ang kulang lang na to is ang pagkuhit sa iya. Siya siging kuhit, di maputa mo balos o kuhit. Nga naman, naglisod na ta, so gibisi na nato ang atong kaugalingon o pagpangita o unsaon masulbad ang atong problema. Nga siya nanguhit naman ang tato siya. Ang hulat niya sa tuwa is, tawaga ko, isulti ta ng problema ni mo sa kuha kitabangan takag sulad. Nga naman, naamang usahay nato nga, uy, problema na ko. Mangayo ko kang Hashem. So pagpangayo niya kang Hashem, karon kay gusto man po niya magic. Naadayon pagkataod-taod, naadayon pagkaugma. Wala siya kabalo, wala pa siya kapangayo, wala pa ta kapangayo, wala na nakahatag na siya kung unsa gikinahanglan nato. Wala ta kabalo, wala na to ma-appreciate nga naa ang Hashem kanunay ug wala mo undang sa paghatag nato. Gusto man niya ang mga butang, Hashem wala mi bugas karon. Gusto man po niya nga matagag ang bugas gikan sa langit. Wala man nato ma-appreciate nga ang makagagawom naghatag natong mayong lawas, naghatag natong mayong ginhawa para maka buhat ta sa mga butang din mo kita ta aron mabunga ang maayong lawas nga gihatag ni Hashem, mabunga aron makapalit og bugas. Giunsa man nato ang lawas nga gihatag ni Hashem. Ato aramang good pong gisuroy-suroy sa panahon makapugas kag isa ka gantang or usa ka tsupa nga mais. Unsa may gibuhat nato? Magsuroy-suroy naman ta. Tan-on lang tag TV, adto na lang ta dito kalingaw dito sa mga sabungan, adto na lang ta kalingawan sa ato ang mata. Tapok diri, tapok dito. So ang atong oras na hurot nato og sigig istorya na hurot nato sa mga butang nga dili importante, nausik ang kusog nga gihatag ni Hashem sa imoha. Nausik ang kusog og ang ginhawa nga gihatag ni Hashem sa tuwa. So wala nato na ma-appreciate nga ang makagagahom kanunay naghatag sa tuag na lawas. Giusika nato. Karon mangayo tag blessing kang Hashem in which wala pa ka mangayo, naghatag na siya. Naghatag siya, di ko ka kontento. Siya sa imuha. Siya nga, nag-ampo na bilaw ko, wa man ko dungga. Drive na lang kong banat dire, kita pa ko. So ang resulta. Hangtod mo sa punto nga makalimot na lang. Makahinumdum na po na o another problema na po na moabot. So ang Hashem, bisan pa sa ato ang gibuhat, adlaw na ato ang gibuhat sa pagkalimot sa iya, pero ang Hashem nagpaabot. Nagpaabot siya balik or mutawag ta sa iya. He send us trials, yes, and tribulation, so that we shout out to Him for help. Muna tuyo niya, nganong manghuit siya sa tuwa. Aron mutawag ta sa iya. So, ang kinahanglan lang di ay, natong buhaton sa panahon nga naata sa kalisdanan, or bisa naata sa kayahay, we must need to really connect to Him. Kinahanglan, mo konekta ta sa iya sa kada adlaw nato buhaton pinaagi sa atong mga pagampo. Wala pagtulog, magtanaw kardo, tulog. Wala lagoy tagiya, tulog po siya. Pag matang diretso, exercise gamay, kaon diretso lakaw. Wa gyud iya na siya gibuhat nato. Nakalakaw na lang ka, wa gyud iya niya siya. So, mura na siya karon og kanang usa ka hari ba. Ang usa ka hari karon nagpanaw dito sa lasang, naglakaw ba, nagsuroy dito sa lasang, kauli siya dito sa ilang harian.
O gikan sila sa lakaw. So ni pauli siya dito sa gingharian. Agi silang lasang. Natural rin ay mga kauban. Sundalo, nga kuan. So samtang sila naglakaw dito sa ilahang paingon dito sa ilang gingharian, nakadungog og singgit ang hari karon. Usa ka babae nagsinggit. Tabang, tabang. Mahal hari, tabang. Anong hari? Saan to? So nakita niya karon, usa ka babaeng gwapa kaayo. O ang usa ka babaeng gwapa kaayo, gilugos mga tulisan dito tunga sa lasang. So mo to nga sugo dahil ng mahal nga hari nga mga sundalo. Luwas sa tong babae mo dagan mga sundalo. Pagkakita ko ron sa nag-rape, lumba panagan ng mga nag-rape. Hadlok sa sundalo sa hari. Mo to nga ni dool ang hari, pagdool sa hari. Day, sa sunod day, pag suroy-suroy sa lasang, ikaw ra usaripon magyug ka, kigwapa mga kaayo. So, salamat kay mga hari, salamat kay mga hari. So, uli dito, pag sundalo, then hatod ka sa inyong balay para makauli ka dito nga safety. Tuod man ako ulit babae. Uli na po ng mahal nga hari. Karon sunod uli ang mahal nga hari. Pag uli sa mahal nga hari karon dito, ang babae wala na gid na wala sa iyang hula. Wala na gid na sige siya nung nagpapalit itong babae ana eh. Tinguha gid siya sa kung kasing-kasing ba. Ato nga sabay pataadlaw, pila may dagan sa istorya, tawag niya sundalo. Sundalo, dali. Ito ara gutong babae ina nga panhiog diri kay gusto ko makigstorya siya, gusto ko makikita siya. Ya, gwapa kay babae, mahal nga rin no. Gusto na ko siya pangasaon. Ina siya nga pangasaon ako siya paniya siya. So tuod man ang sundalo na ito dito. Day. Ato pag-abot silang balay na ingon siya nga day kanang pato. Unsay dito niya sa manong kanang gusto siya nga sa among storya kanina basig pangasaon kaniya kay kon na gupa pamanggit po ka tinuod day. So ni ana pud ang babae nga laka sir oy di man ko ganahan atong mahal nga hari sir oy kanang pangit man itong hari ato kanang dakong mata pudlat og mata taas ang ilong pero ang taas pakatag apay wait mahal nga sir kuan kanang buskad nya putot nya taba. Sa man nato day patawag man ka ina siya dili ko. So tuon ba lang sundalo ni balik. Pagbalik sa sundalo karon kay niingon man pud ang manghari. May sulti dong. Gisultihan pud sa sundalo sa sulti sa babae. Mao ba baliki dito no baliki kay basig na kalitan ra to siya. Hari ba ako. So isang ingani kong naong pero hari man ko. Balik dito balik. Sus maulang gihapon di lagi ko ay pamugos dili ko niya bahalag publiko basta di lang ko niya pangit gyud kay siya. So tuod man balik na po sa sundalo niingon ang mahal nga hari amo ba? Sige. Lakaw ta dong. Kuyog na ko. Tulisan. Ako tulisan. Anya maglakaw ko pag abot dito sa ilahang balay didto ra ko magtalikod-talikod nga daw wa ko makakita niya. Ay lang pug saba nga ato aning sabot. Unya didto ining abot nato makakita man gina siya sa tuwa padalig katong mga tawo nga atong mga bandido dala ipakitong bayhan nato pero sa buta nga ayo puri padang kanang hadluka ba nga ripon so tuod man dito girip na kunuhay karon ang babae nanawag na magari tabang magari nga tabang so ingon ani pud nga to ang kinabuhi sa panahon manguhit ang makagagahom nga naapata sa kahayahay dili ta makainumdum ngano man pangit mo mag-alagad okay nagununa ta nga pag-alagad man tungod kay sa man na siya oy pangorta ra man ang pagpangalagad ngano man pastor man pari ra may madato ana unya isturbo po sa negosyo ngano man imbes mo kita ako ang panahon na ron, di naman malangan naman kong simba. So, ingon na po lang ato ang kahimtang mubalibad tatungod kay ang pagpangalagad alang nato isturbo. So, ingon ang mahal hari. Sige, tan-aw nato di man manawag. So, muhulat ang mahal nga hari nga manawag. So, ingon ana pud ang makagagawang bisan luyo sa ato ang
nga dili maayo ang kanang pagpangalaga, dili maayo nga naman isturbo, pero makagagahom wala gyud na siya doon. O kanunay gyud siyang nagpaabot sa ato ang pagtawag niya. Sama sa usa ka hari. So niingon siya, sa dihang manawag na ang babae, mao ni ang akong gustong mabatian. Oh, mao ni ang akong gustong mabatian kanang manawag naka nako nganuman ang kinahanglan nako nimo kay naa sa kalisod. So yun ana pod ang mahari. Mo na tingala nga no nga ata permiti sa kalisod. Nga nga makalimot man gud ta sa panahon nga kanang kuan daata ta dili na ta makahinumdum. So dinhi sa atong storya kita ang princess. Kita ang princess. Ang makagagahom mao ang hari. Walay laing gusto ang hari, walay laing gusto ang makagagahom. Nga mabati lang niya ang ato ang tingog pinagi sa ato ang mga pag-ampo. Una nga kung experience tag ka ng mga trials, tribulation, mga pagsulay sa buhi, mga problema, so, ibalong nga ang makagagahom is maoy utor ana. Simply Hashem trying to start a conversation with you. Gusto siya nga makikistorya na to. Pinaagi. Kaya kung dili nga taga tribulation, dili man ta makahinumdum sa iya ha. Makainomdom kasi ako na natas kalisod. Mao nga pagagamo padala ginag mga pagsulay. Tungod kay gusto siyang makikistorya nimo sama sa hari. Gusto siyang makikistorya. Mao tong paatbang-atbang siya para makita. Pero padala niya og kalisod para manawag ang babae sa iya. Kita ingon na po. So to see their suffering as a sort of love letter from Hashem. So, kining kalisod nato nga mabatian, ma-experiencehan, mga problema nga ato ang masugatan, this is a sort of love letter. So, maglisod na gani, matang no, giinitan man ko sa kong amo, na Hashem, nagpadala na pong love letter. Love letter ni Hashem. Posible nga nakalimot na pud ko niya. So kinahanglan kita pud nga nakasabot nga gipadala na pud tag love letter ni Hashem, then maybe it's time for us to give time for Hashem. Ato ana pud siyang pansinon. So kung gusto ta nga tagaan perminti og love letter nya sa panahon nga manana tay Hashem, then sabi ta niya. So kung dili ta gusto nga ingon ana perminti makadawat og love letter, then dili nato kalimutan kanunay ang Hashem. Manaa man ta sa kayahay. Manaa. Kung sa panahon makalimot ta kang Hashem, then Hashem will send you love letter. And that love letter is suffering. Gusto lang niya ipabati sa atua nga moingon ta sa iha, I love you Hashem. The same way nga gusto po siyang musulti sa ato, I love you my son. I love you no matter what, no matter kung unsa gibuhat nimo sa kuha, but I want to tell you that I love you. Ora na ang gustong masulti sa makagagawa, pero sa man niya pagsulti ana sa ato kung kita dili makigistorya sa iya ha. O nagkuhitom ta niya pinaagi sa mga suffering. Nga makaingon ta makahinumdum ta siya sa pag-ingon niya og I love you sa tuwa. Moingon pud I love you too Hashem. Love ta ka kaayo. Maura pud na. Di ba? Tanaw na to atong anak. O, atong apo. Maingon, I love you, Abi. I love you, Aloy. Di ba lami kay paminahon? So, ingon na po ang makagahom. So, diha makabati taog ka ng mga pagpasalamat, makabati tag pagday gikan sa atong anak, mga pag-appreciate. Lami kay paminahon. Sa mga anak, ganahan so dihang makadungog sila gikan sa tuwa nga moingon tag I love you nak. Langgat ta ka kaayo nak, tagaan ta kag maayong blessing nak. So, boys, nindot ang dagan sa pagpuyo kung ikaw nahimo kang manggihatagon sa amahan nga sama pud nadawat pud nimo ang pagkamangghihatagon sa amahan. Tungod kay walay kuhit nga mahitabo when there is kanang tama ang imong pag-approach sa iba, tama ang imong panahon kanang naghatag kag panahon sa iyaha, walay suffering. Nakabaton lang tag suffering, nakabaton tag problema, tungod kay doon na tayo gibuhat na sin. Or posible, nakalimot ta sa iya.
nga mao gyud na siya perminti natong mahitabo sa tuwa. Pero sa luyo sa atong pagdili sa ana, kalimutan sa iya. Ang atong ginahuna nga di ta makasala sa 7. Pero sa tinuod lang bisan pag wala ta makalimot sa 7, pero nakalimot ang tawag sa iya. Mo nang padalhan lang gihapon ta tribulation bisan pag no kahit ka bisan pag tuman ka sa 7 years. Nga naman nakalimot kag tawag sa iya. So sa panahon nga dunay mga pagsulay, ang mga butang nga kinahanglan natong buhaton is self-assess nato ang atoang kaugalingon. Kanang gitawag nila spiritual accounting. Tan-aw nato og sulay. To see what we are doing wrong. Kung unsay ato ang nabuhat nga mali. Og ang ato ang nabuhat na mali, ang ato ang nabuhat na mali ato abang hinulsulan. O ang paghinulsul pud nato tama ba? Diin nagsaad ta nga dili na nato usbon o basig naghinulsul ta pagkaugma ato na pong giusap. So kinahanglan nato i-correct ang ato ang situation, kinahanglan nato i-correct ang ato ang mga wrongdoings in order for us not to receive love letter from Hashem. Unyang makadawat na tag love letter, reklamo na ta karon ngano man nga ang ako ang kinabuhi perminti man lisod gikan sa bata pa nadako na lang ko puro man lisod tungod kay wala tay gibuhat nga para kang Hashem. Tinuod kay ta bantay ka sa 7, pero ang pangutana, nagkig-istorya ba ka kang Hashem? Ingon nga imuhang ginikanan, ingon nga imong magagagahom, ingon nga imong manluluwas. Di ba wala? We completely absent from the presence of Hashem. So dunay wrong. Dunay something wrong sa atong kinabuhi. Although we are no aheads, but this is not a guarantee that we cannot receive trials. Every time we forgot Hashem, every time nga malimtan nato ang Hashem, we receive trials. So usually we find the hint about we need to correct the very tribulation itself. Sometimes Hashem give hint. Naghatag siya ka ng mga, oops, mali ka. Naghatag siya ka ng hint ba para makita nato ang atuang mali. Pero di nato mabantayan. Nga naman para sa atong kagalingon, pero hindi ta correct. So kinsa may pwede makasulti sa ato ang amalita. Ang makasulti sa ato is ang ato ang brethren. Pero usahay gud kung sultihan ta. Ang hunahuna na to, mayo na ka manaway, labon ikaw, ingon ana baya pug ka. Ingon ana man gud ang ato ang treatment sa panahon nga makadungog tag istorya nga dili mao. Wala ta kabalo nga sa pagkadawat nato mga pagbadlong gikan sa atong mga kaigsuonan is nakadawat tag pre-consultation. Mga kumpanya gani muhire gani mga konsultant nga ang ilang sweldo sa konsultant mahal pa kay sa ilang manager para lang sa ilang mali, para makorek nila ang ilang mali tungod kay kung sila mo ipaistoryahon, ang tanan nilang gibuhat is puro tama, walay mali. Ug ang makakitaan nga mali is ang nagtan-aw lang sa kumpanya. Mo nang muhire sila consultation para lang mo check sa ilang mali. Karon dungog tag istorya. So nadawat ang consultation, pre-consultancy. Oh. Unsa may gibuhat nato? Mo react ta diretso. Ngano man? Oh, para tabo sa jinsan tong dito may patay. Unsa man? Ngutana lang ko, Brad, nakadungog mo kog istorya nga kanang kuan. Nagbulag daw monitor pulano. Unsa may reaction? Ha? Unsa? Nasyonhara na, Brad. Unsa may nasyonhara ato ngutana ramang ko? Wala na ko mutingog ngano man. Nahimo namang reactive diretso. Reactive naman siya. Hey, nasyonhara na, Brad. Kuan na siya kanang kuan. Unta magbantay ta sa tong istorya. Nauna na ko nga wala sila kabantay ba nganong ingon ana nganong nahimo siyang defensive gayo tungod kay dili man gud siya gusto dili man gud ta gusto nga makita ang ato ang mali dili na to gusto makita sa uban ba karon unsaon nato pagdawat og pre-consultancy kung dili nato gusto ipatan-aw ang ato ang mali sa uban kay para sa tuwa ang atong tanang lihok puro ra tama. So the more nga makadawat ta og kanang gitawag og mga pagsaway makadungog tag mga istorya, ato na siya isipon nga kanang pre-consultancy na siya. Ngano man, pasalamat ta nga nakadawat tag mga istorya nga mali para sa tuwa nga wala ta magkilan og magbayad og konsultant. Yang atong hunahuna dahil anak kay gidaot ta, gilasyon harata.
Ana man nato reaction mo na mahimo tang kanang gitawag og reactive. Ug ang atong proactive gidaw nato maayo. Imbes ang mga istorya nga parehas sing na dawaton nato nga tama. Kung tinuod man pod. Di ta gusto maistoryan. Unya nganong magbuhat man mo ingon ana. So dapat dawaton nato kung unsay mga istorya nga ato ang mabatian gikan sa uban. Ngano man, hunahuna-on nato nga pre-consultancy na siya. Tungod kay walay makakita sa atong mali is ang laing tao lang. Kita mismo dili ta makakita sa atong mali. So ang makagaw naghatag og hint. Ang usa ka example ana niya, kung ikaw dunay kanang gitawag og maayong pagpuyo, unya makita nimo nga sa man ako asawa ay magsige maglali sa kuha. So ako buhaton iya manglalisod. So tan-aw nato dili nato tan-aw ang atong asawa nga nagsige glali sa ato. Tan-aw nato nga nganong nakiglali sa atong asawa tungod kay doon na siya nakita nga something sa imuha. So ang atong tan-awon paguna isang atong kaugalingon. Nganong ang atong asawa nakasulti ana. Problema usahay sa tuwa mga bana. Moingon magutang asawa na to, usa man ka na. Ang ato na sapog ka, labot ikaw biya, wa biya pug kunagkuan si labot sa imo ha. Sige kag naglaag ana. So una na to pagtan-aw ngano nakasulti siya na sa kuha. Basig na mali sa kuha. Ngano nakasulti siya na. So the same way po na kang Hashem. Ngano gitagaan ko tribulation? Siguro na ay mali sa kuha. So kung ingon ana unta ang ato ang approach, then naa ba day problema mo abot. Sa every time makadawatag mga love letter, sa every time nga makadawatag mga insulto, sa every time makadawatag og kanang mga sulti, mahitungod sa tuwa gikan sa uban, then isipon nato ngano nakasulti siya ana basin na mali sa kuha. Kaya wala mali sa kuha ngano makasulti man siya ana. So kung makita nato nga wala man okay ra man ko na. So then why bother yourself to be defensive? Di ba? So when we are sent a difficult test, sa dihang padalhan ta og kanang love letter ni Hashem, kinahanglan ang ato ang unahon paghuna-huna. We should examine our deeds and try to see why we were sent this particular tribulation. Mao na dapat nato buhaton. Dili kay baka dungog lag istorya gamay, dayong react. Makadbaton lag problema, makakuha lag love letter, makadawat lag love letter gamay gikan kang Hashem, dayong react. Hashem ngano ingon ani man eh. Hashem ngano ingon ani man eh. Pero ikaw wala ka pangutana sa imong kaugalingon, ngano ingon ani man ko. Usahay obvious kaayo nga kabaluta sa atong kaugalingon nga naatay mali gibuhat. Unya sa diha makadawat tag test gikan kang Hashem, ang atong mali dili nato tan-awon. Kay ingon nga magtotoo kabalo magyud ta. Nga sa every time makadawat ta og kanang gitawag og trials kabalo ta kanina ako'y mali. Pero atong gididma ang atong mali, ang atong gitanaw ang atong tribulation. Hashem, ngano man eh, imbis to hide nako, naunsa naman eh, naglisod-lisod naman hinuon ko. Ang atong gitanaw isang atong pag-alagad niya, pero wala nato tan-awa kung giunsa nato ang atong kaugalingon nga nag-alagad man ta niya. So sa ato ang mga personal prayer, kinahanglan kay musampit man kita sa atong magagahom ato man gid ginabasol, kinahanglan ato kung pangatanon ang atong kaugalingon nganong nahitabo ni sa kuha. Ayaw sige basol dito sa magagahom. So sa atong mga pag-ampo kinahanglan i-appeal nato nga ma-recognize nato atong mali ba. Sa ato ang pagsumbong didto nganong ingon ani, i-recognize nato ang atong mali ug isulti nato sa atong magagahom. Hashem, sayod ko nga kabalo ka nga nagkamali ko. Mao na sa atong mga pag-ampo maingon tag Hashem, ako makagagahom tabangi ko nga makahinulusol ko sa kuang mali. Lisod na kaayo ko ipakita sa ako base na ako'y kanang mali nga nabuhat diha sa imong atubangan wala na ko makita. So appreciation lang og acceptance ang atong kinahanglan. Kinahanglan tao i-appreciate nato ang makagagahom din siya sa kanunay nagtabang sa ato og accept na to nga doon na tayo mali. Appreciate lang og acceptance nga doon na tayo mali. Maura na ang ato ang kinahanglan mo aton. Og pangayoon na to sa ato makagagahom nga ipakita sa ato show me what I must do to correct myself. So please help me to do so. Ingon ana ra kinahanglan nato isulti.
Wala man kinahanglan og Hashem og puro basol, kay basin ang makagagahom mo'y maghatag sa atuwa og mga rason nga magbasol gyud ta tinuod. Og kini alang sa atong kasayuran is wala gyud ni siya shortcut. Kung gusto tang mawala ang atong tribulation, walay shortcut ani. Only if a person makes a sincere effort to rectify his misdeeds, fulfill Hashem's commandments, do regular prayer, only that way Hashem will listen to our prayer. There is no shortcuts. Moingon ta nga, kabalo naman ni Hashem nga naglisod ko, kinahanglan pa gina ako isulti. No! You should accept to yourself. Kinahanglan i-accept nimo sa imuhang sarili. Kinahanglan mo buhat kag kanang sincere effort aron ma-rectify ang imong mga gibuhat. Mga mali nga gibuhat. Uban sa pag-accept nimo sa mga mali natong gibuhat, we should also do the commandments and make a regular prayer, personal prayer. Then talk Hashem a lot. Tell him that you've done wrong and ask him to forgive you. And ask Hashem to forgive, to forgive us. Ana ra, mura ra na siyang mama ba? Awang mama, moingon dayta sa panahon nakasala ta sa ato ang mama, moingon dayta nga, kabalo man na si mama sa kumalik, saylo na ko anak niya. Yes, ang mama perminti na mo pasaylo, bisan pag di ka mga ipasaylo, pero ang mama mahigugma mamati, nga musulti ka sa iya hama nagkamali ko. Kung ganahan ang mama na maminaw, mao na gihulat sa ato makagahom sa tuwa, nga musulti ka sa ato ang mali. Yes, ang magagahom, perminti og andam magina siya mo pasaylo sa tuwa, pero gihulat niya nga musulti ka sa iya. So sa ingon ana nga paangi, you should merit to make sincere teshuvah, kanang dili na nato usbon nato ang mali, nga musulti ta sa iya, and be saved from all the difficulties. Diha pata maluwas gikan sa ato ang mga kalisdanan. And this is no shortcut. Ayaw kung ingna nga moingon ta sa mga gahom, kabalo na siya tanan siya na bahala. Dili na yung anak. So when we suffer sa panahon nga naa ta sa kalisdanan, ayaw basula kang Hashem. Because every time we suffer, Hashem is also suffering. Nag-antos po ang mga gahom. Sa ato mga pag-antos, na-feel po na ang ato ang pain. So isulod nato na sa ato ang hunahuna when we were doing personal prayer and do a double teshuvah. So sa atong mga pag-ampo, isulod nato sa atong hunahuna nga kinahanglan dublihon nato ang ato ang effort sa pagpangayog pasaylo sa iya. Muratag ka ng kuan ba? Muratag ka ng lalaki nga nang uyab sa usa ka babae nga dubo lubo gyud nga para sugton. Kung sa atong mama sad, sige na ma. Taw-taod na po. Wala kitay kwarta. Sige na ma ba? Kailangan jud ko maba, pliti ko bag usa nina ba? Kay wa na gid ko sa nina, wa nay siper, wa nay butones. So wala kitay kwarta. Sige na lagi malig yun. Dugay kulitan na siya. Hangtod nga, sige na karon kay wali man ko, pabalihon ko sa amo, gahinan ta kag pangpalit sa nina. So kinahanglan nanta maging makulit usahay sa iya. Og ang ato ang pagiging makulit is pinaagi sa pag-ampo sa iya, sa pagsigig hangin niya, pasaylo ako Hashem. Maura na ipaagi, no shortcut anak niya. Nga naman, maura na ipaagi. Kaya ang ato ang pagpaabot sa iyang mensahe is pinaagi pag-ampo. Dili ingon nga, kabalo na siya ni bahala. So we have to ask Hashem to forgive us for all the pain nga atong gihatag sa iya ha. Hashem pasaylo ako, kabalo ko sa akong gibuhat na pasakitan ta ka. Sige kag sugo sa ako agahi kay kung ulo dili ko mutuman. Unya kung mutuman sab ko, wala na ako ma-appreciate ang imong mga blessing sa ako So pasaylo ako Hashem nga nakapasakit ko sa imuha. So ingon ana ta dapat magampo, we have to ask to forgive us for all the pain that we are causing to him. Ingon ana unta. Because Hashem suffers when we suffer. Tuotag ka ng siya lay kita lay nagantos, dili nagantos po ng Hashem kay ang magagahom dili na malipay nga magtan-aw sa tuwa nga magantos. Dili na malipay ang magagahom nga magtan-aw sa tuwa nga magsakit. So nagkasakita ang makagahom una pa nang nagkasakit. Kaya nga naman nagpakita na siya nga ang akong anak luyo sa akong daghang effort nga gibuhat para sa iya pero wala gyud niya makita. Iyang giusikan. Dunay usa ka babae, mag-asawa sila. So dunay bisita nga niabot.
tulo ang bisita. So, nangutana ang bisita. Wala ni sulod diretso. Ayo, so nigawas ang asawa. Dai kanang naay mo bana diha? Wala dai mo tubag ang asawa nga. Naa wala dai mo tubag siya. Ingon dai siya nga. Unsa day ato nong ang imong bana wala diha? So nitubag ang babae nga. Wala lagi diri nong pero naagod. Unsa day tuyo ninyo nong? Dili mi pwede mo sulti sa among tuyo dai, dili mi pwede mo sulti sa among tuyo, dili mi pwede mo sulod sa inyong balay. Kay naingon man ang babae nga, ali nong sulod mo. Pero wala pa niya tubaga ang mga tiguang nga naayang ba na. Ang ihala nga gusto niya patug-anon ug sa ilang tuyo. So gipasulod karon pagpasulod ron kay naingon man tiguang nga dili man mi pwede mo suluday kung wala imong bana. So hulaton lang namo ang imong bana nga naa usa mi pwedeng mosulod. Tuod man sige kadiyot lang nung ha. So nanangit siya hang bana. Kay naa man sa sulod yang bana. Dong kanang nangita nimo ba unsa man akong pasudlon? So daingon siya nga ayaw puday pasudla pangutan asa kinsa na sila unsa pa lang na sila. So mo to nga migawas ang asawa. Nung nangutan na siya kinsa daw mo. So ni ingon pud ang tiguang nga ay today ila-ila nako naay ba na naanong ngutan na siya alang ngutan na sa siya kinsa mo usa ta mo pasudlon. Sige sige day ila-ila ta. Kini akong kauban isa mao ni siya si success. Kani pong isa mao ni siya si wealth. Ako si Mr. Love. So tuod man. Okay, katawa ang babae. Yawan yung pangalan nung ikaw si Mr. Love, si Mr. Success, kani po si Mr. Wealth. Okay. So tuod man, kadiyot lang nung ha. So ingon dayon balik sa siyang bana. Kanang kuanhan ba si katong mga tigulang, siya daw si kuan si Mr. ang isa Mr. Success, ang isa si Mr. Wealth, ang isa si Mr. Love. Ya katong mag-asawa na ay anak nga isa babae, naminaw ra sa ilang istorya to siya kwarto pero naminaw ra sa ilang istorya. So ana din tong lalaking, mabak yan ang pangalan no. Ana siya Wealth, Success and Love. Si Wealth atong pasudlon. Ana dayon tong kuan, ana dayon tong isa ka, ana dayon tong bana, Wealth atong pasudlon. So ana dayon tong babae nga, tika love, murag kuan siguro, murag atong pasudlon si Mr. Success. Kay ang wealth mosunod raman kung naay success, di ba? Karon natay wealth unya sa atong kuan sa ato ang wealth, ang tanang dapatan nato sa ato ang wealth. Dili mo success. So ang success atong pasudlon. So ang bata ron ni apel niingon po diya, unya, usaon man na ninyo na inyong success, usaon man na ninyo inyong wealth kung wala mo'y love. Tama po ng bata. Ito ko na ang bana nga, ito no, tama no, usaon nimo imong kadato, usaon nimo ang imong kadaugan, kung wala kay love diyan sa imong pamuyo, ang pamuyo, gubot. Di ba? So mo to nga ang bana niingon, ni-decide sila nga managtian nga, sige, ang atong pasudlon ang love. Kay bisan pag wala tay success, wala tay wealth, pero naatay love, muli pa yun tang magpuyo diya sa atong panimalay. So tuod man ibalik na siya sa gawas. Ningon na yun siya nga. Ay, Mr. Love, ang amo ang gustong pasudlon kanang kinsa man si Mr. Love sa inyo ha. So anak din hands up din sa katigulang. Tong leader nila. So, no, Mr. Love, ikaw mo pasudlon gusto sa ako ang anak sa ako ang bana. So tuod man, katawa ang Mr. Love tigulang. So nisunod sa iya ha. So sa iyang paglantaw ana, nisunod man ang success, nisunod man ang wealth. Ay, nong kanang di ba ingon ba ang mga isaray pwede mo sulod? Si labra ba kailangan namo. So nitubag pud ang success nga. Dili man day kung naa ang love diha sa pamilya, musunod ang success. Ano man, bisan unsay buhaton ninyo mo success man gyud. Kay linaw man mo kay naa man ang gugma diha sa inyong panimalay. So kung naa ang success, automatic na musunod pud ang wealth. So tama ang imong gipili. Nga ang pasudlon dapat nimo is ang love. Tungod kay kung success lang ang imong pasudlon, then walay love diha sa inyong panimalay. Ug ang wealth dili na mosunod. Ang wealth pud inyong pasudlon, usa man inyong wealth nga isa ra may pasudlon. Ang success na ara sa gawas, na kay wealth yes, pero wala kay success, wala pa kay love.
Pero kung ang love ang inyong pasudlon diha sulod sa inyong panimalay, automatic na siya na ay success. O kung na ay success, na ay wealth. So mo'y buhing handom nako ning adlaw ning nindot nga tayo nga kabuntagon nga nakakuha mo jutay nga lesson. Ako maghandom nga magamit nato ni sa inadlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi nga luyo sa ato ang kalisod. Makabaton gihapon tag kalipay ang Hashem, kay ang Hashem wala gyud na siya magundang paghatag panalangin sa ato. So dinhi lang ko kutob nga salamat.